Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naranasan mo na bang magmahal ng mali? Maling tao, maling oras at maling sitwasyon. Sabi nga kapag puso nang nagsabi ay mahirap na itong suwayin. Marami kasi sa atin ang pinapairal ang puso kesa sa utak. Dahil katwiran nila ay kahit mali ay doon sila magiging masaya. Ngunit dapat nga bang puso ang sundin kahit alam mong mali at sa huli ay ikaw rin ang talo? Bago tayo magpatuloy, huwag din kalimutan na mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang mga link po niyan ay matatagpuan sa homepage ng channel na ito. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay hindi po ako nag-share ng kwento ko dahil sa proud ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Dahil ang totoo ay pinagsisisihan ko hanggang sa ngayon ang lahat. Gusto ko lang pong iparating sa lahat lalo na sa mga babaeng kagaya ko na huwag akong tutularan dahil masasaktan lamang kayo at makakapanakit pa kayo ng ibang tao. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Aifa. Hindi naging maganda ang childhood memories ko dahil nasaksihan ko kung paano kami iniwan ng tatay namin para sa ibang babae. Nakita ko kung paano nagmakaawa ang nanay ko sa tatay ko na huwag kaming iwanan. Pero wala siyang nagawa para pigilan si tatay. Simula nang umalis si tatay ay hindi ko na siya nakita kahit na kailan. Kahit ngayong oras ay wala akong alam kung nasaan na ba siya o kung buhay pa ba siya. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ang nagbigay sa akin ng trauma na baka iwanan din ako ng lalaking mamahalin ko. Kaya sa tuwing nakikipag-break sa akin ang mga naging boyfriend ko ay nagmamakaawa ko sa kanila. Takot na takot kasi akong maiwanan ng lalaki. Papa Dudut, kaya kung minsan kahit na alam kong niloloko nila ako ay nagbubulag-bulagan ako. Okay lang sa akin na niloloko ako basta ang importante ay ako pa rin ang inuuwian. Kagaya na lamang ng nangyari sa akin noong naging boyfriend ko si Joshua. 3 months pa lamang ay nalaman ko na nambababae siya. Nagtiis ako kahit nasasaktan ako. Hindi ako nagsasalita na alam ko ang kalokohan niya. Katwiran ko pa ay masaya naman ako kapag kasama siya. Akala ko ay magiging okay ang lahat sa amin pero isang araw ay bigla siyang nakipaghiwalay sa akin. At umamin na may mahal na siyang iba. Umiyak ako. Nagmakaawa. Sinabi ko na okay lang kahit dalawa kami na girlfriend niya basta wag niya akong iiwanan. Pero talagang desidido na si Joshua na iwanan ako kasi nabuntis na pala niya yung babae. Doon na ako bumitaw. Kahit masakit para sa akin na pakawalan siya. After ng breakup namin ni Joshua ay naisip ko na wala ng lalaki ang magmamahal sa akin nang hindi ako iiwanan. Kapag nasasaktan ako sa pag-ibig ay takbuhan ko ang kaibigan ko na si Tony. Siya ang palaging nakikinig sa akin at paulit-ulit niyang sinasabi na maging matalino naman ako sa pagpili ng lalaki. At huwag kong ibigay ang lahat. Hindi raw porket mahal ko ay hinahayaan ko nang saktan nila ko.
Pero siya rin ang nagsasabi na huwag akong mawawala ng pag-asa. Na makakatagpo din ako ng isang lalaki na mamahalin ako. Yung mamahalin ako ng tama at hindi ako lolokohin. Isang lalaki na nakalaan sa akin at hindi ako iiwanan. Deserve ko raw na mahalin ng tama at itrato ng tama. Ang totoo ay pinanghihinaan na ako ng loob dahil sa parating ganon ang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Sa una masaya, pero after ng ilang buwan ay iiwan din ako. Parang paulit-ulit na ang nangyayari. Kaya nag-decide ako na huwag na munang makipagrelasyon at mag-focus muna sa sarili ko. Kumbagay self-love muna, Papa Dudut. Pero nasirang self-love era ko nang hinimok ako ni Tony na gumamit ng isang dating app na ginagamit niya ng panahon na yon. Dahil sa bored ako ay nag-install ako ng app na yon sa cellphone ko at doon ko na nakilala si Hector. Masaya siyang ka-chat at nararamdaman ko kagad ang connection naming dalawa kahit 5 years ang tanda niya sa akin. Nung una ay hanggang chat lamang kami hanggang sa nagkasundo kami na mag-meet sa isang mall. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay may nararamdaman na agad ako. Very gentleman siya at inihatid pa niya ako sa apartment ko after ng first date namin. Kilig na kilig pa nga ako nang ikwento ko kay Tony ang mga nangyari sa aming date ni Hector. Makalipas ang ilang araw ay umamin na si Hector sa akin na may gusto siya sa akin. Magkausap kami noon sa cellphone niya nang sabihin niya yon. Siyempre natuwa ako at kinilig. Kasi may gusto rin ako sa kanya. Pero medyo nagpigil ako kasi baka kagaya rin siya ng mga naging ex ko na sa una lang mabait. Pero kapag kami na ay lalabas na ang totoong kulay. Ngunit nakuha ni Hector ang tiwala ko nang maging honest siya tungkol sa isang bagay. May anak na ako, Aifa. Actually, dalawa sila. Isang babae at isang lalaki. Ang sabi ni Hector habang magkausap kami sa cellphone. May asawa ka na? Nakikipag-date ka sa akin kahit may asawa ka na? Hindi makapaniwalang turan ko. Yes, may asawa na ako. Pero matagal na kaming hiwalay. May boyfriend na siya ngayon at matagal na sila. Pero hindi ko pa rin naman kinakalimutan ang obligasyon ko sa anak namin. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin after nang inamin ko sa iyo. Ang sabi pa ni Hector. To be honest, mas lalo akong humanga sa iyo, Hector. Dahil sa pagiging honest mo. Sobrang na-appreciate ko yon. Ang wika ko. Thank you. Akala ko kasi madidisappoint ka sa akin kapag nalaman mo na meron na akong mga anak. Sorry din kung ngayon ko lang nasabi sa iyo kasi natakot talaga ako. Aniya. Dahil sa pagiging honest ni Hector at sabi niya ay matagal naman na silang hiwalay ng asawa niya ay sinagot ko na siya. Papa Dudut, ipinakilala ko pa siya kay Tony at ang sabi ni Tony ay baka magkaroon ako ng problema kasi hindi pa legally separated si Hector sa misis nito. Ang sabi ko naman ay may jowa na ang misis ni Hector. At sabi rin ni Hector ay on process ng annulment papers nila ng asawa niya. Wala rin daw akong dapat na ikatakot dahil wala nang pakialam ang asawa niya kahit meron pa siyang girlfriend. Tinanong ko si Hector kung bakit sila naghiwalay ng misis niya. Ang sagot niya ay palagi silang nag-aaway sa napakaraming bagay at hindi na sila nagkakasundo. Selosa rin daw ang asawa niya kahit sino ay pinagseselosa nito. Kaya humantong na sila sa paghihiwalay. Medyo nagtataka nga lang ako kay Hector. Kasi wala siyang social media account. Aniya ay hindi siya mahilig sa mga ganong bagay dahil wala siyang oras para mag-post. Pwede naman daw niyang makausap ang mga taong gusto niyang kausapin sa pamamagitan ng number ng cellphone niya. Pero nang sabihin ko kay Tony na walang social media account si Hector, ay medyo nagkaroon ng duda ang kaibigan ko. Parang imposible na sa panahon ngayon ay walang social media account ng isang tao, no? Feeling ko may tinatago si Hector sa'yo. Ang sabi pa ni Tony. Wala naman siguro. Saka very honest naman si Hector eh. Lahat ay sinasabi niya sa akin.
Hindi ba nga inamin niya sa akin na meron siyang mga anak at dating asawa? Ang sabi ko. Ewan ko Aifa, ibang pakiramdam ko sa Hector na yan. Pero sana ay mali ako nang naiisip at siya na talagang right guy para sa'yo. Sambit pa ni Tony. Naging masaya naman ako sa mga unang buwan namin ni Hector kahit minsan lang kaming nagkikita. Alam ko kasi na busy siya sa pagtatrabaho at ganoon din naman ako, Papa Dudut. Ang sabi pa ni Hector ay kailangan niyang maging masipag sa trabaho para sa future namin. Ako na raw kasi ang babaeng gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda niya. Kahit ako ay si Hector ang gustong makasama habang buhay. Papa Dudut, ibang iba siya sa mga naging ex ko. Kung itrato niya ako ay para akong isang prinsesa lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Feeling ko pa nga ay siya ang pambawi ni Lord sa lahat ng mga sakit na naranasan ko nang dahil sa mga naging ex ko. Kaya palagi kong ipinagdarasal na sana'y si Hector talaga ang lalaking para sa akin. Ngunit ang lahat ay nagbago. Nang isang bagay ang nadiskubre ko kay Hector sa pamamagitan ni Tony. Pinuntahan ako ni Tony sa apartment ko at sinabi niya sa akin na hindi totoong walang social media account si Hector. Gumawa pala ng dami account si Tony dahil kapag sinesearch niya ang pangalan ni Hector ay walang result na lumalabas. Ginawa ko na rin yun dati kaya nakumbinsi ako na wala talagang social media account si Hector. Pero nang ginamit ni Tony ang pag-search sa pangalan ni Hector sa Facebook ay doon niya nakita ang account ni Hector. Inayaan ako ni Tony na tingnan ang account ni Hector at nakita ko ang pictures nila ng asawa niya. Recent lang ang mga pictures at base sa nakita kong mga litrato ay masasabi ko na hindi talaga sila hiwalay. Sinasabi ko na masama talaga ang kutob ko sa Hector na yan. Yan bang hiwalay sa asawa? Ang happy sa family picture? Naku Aifa, mag-isip-isip ka sa ginagawa ng jowa mo. Ginagawa kang kabit ng damuho na yan. Nang wala kang kaalam-alam. Ang nagagalit na sabi pa ni Tony. Anong gagawin ko ngayon? Ang umiiyak kong tanong. Malamang tapusin mo na ang relasyon ninyo. Hihintayin mo pa bang magkagulo at malaman ng asawa niya ang tungkol sa'yo? O baka nga alam na nun. Kaya huwag kang magugulat na isang araw ay may biglang sumabunot sa iyo ha, ang sabi pa ni Tony. Nang sabihin ng kaibigan ko na kailangan ko nang tapusin ang relasyon ko kay Hector ay nasaktan ako, Papa Dudut. Pero alam ko na yon ang tamang gawin. Never kong pinangarap na maging kabit sa buong buhay ko dahil ang bagay na yon ang siyang sumira sa pamilya ko at naging dahilan para iwanan kami ng tatay ko. Ilang araw pa ang pinalipas ko, nagkunwari ako kay Hector na wala akong kaalam-alam. At nang makapag-ipon ako ng lakas ng loob ay pinapunta ko sa apartment si Hector. Pero nandun din si Tony dahil kailangan ko ng tulong niya. Pagdating ni Hector ay agad kong sinabi sa kanya ang mga nalaman ko. Hindi naman itinanggi ni Hector na hindi pa talaga sila hiwalay ng asawa niya. Pero ayon sa kanya ay hindi na sila okay at balak na niya na makipaghiwalay dito. Isa raw ako sa dahilan kung bakit na niya gustong maghiwalay sila ng misis niya. Ang iniisip lang daw niya ay ang mga anak nila. Baka raw hindi maging maganda ang epekto noon sa mga bata. Nakiusap pa si Hector sa akin na patawarin ko siya. Mahal na mahal daw niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Hector, tigilan mo na ang kaibigan ko. Ilang beses na siyang nasaktan ng dahil sa mga lalaking kagaya mo na manloloko. Humanap ka na lang ng ibang babae na manloloko mo. Galit na turan pa ni Tony kay Hector. Mahal na mahal ko talaga si Aifa. Mali lang kami ng oras nang magkatagpo kami. Ang sabi pa ni Hector. Naku, tigilan mo na si Aifa sa mga kadramahan mo ha. Ang sabihin mo manloloko ka lang talaga. Pinaniwala mo siya sa isang bagay na hindi naman totoo. Sigaw pa ni Tony. Sinabi ko kay Hector na tapos na sa amin ang lahat at mag-focus na lamang siya na ayusin ang sa kanila ng asawa niya. Sinabi ko yon kahit labag sa aking kalooban dahil ang totoo. Sa kabila ng panloloko niya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Wala nang nagawa ang pagmamakaawa ni Hector sa akin at nagpasalamat na rin ako
na naroon si Tony dahil baka naging marupok ako ng oras na yon at baka pinatawad ko pa itong si Hector. Umiiyak na umalis si Hector at talagang nadurog ang puso ko. Yun ang unang beses na nakita ko siyang umiyak at ang sakit-sakit pala na makita ang lumuluha ang taong pinakamamahal mo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po sa mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. At ganoon din ang Papa Dudut Family YouTube account. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Mahigpit na sinabi sa akin ni Tony na kahit na anong gawin ni Hector na pakikipagbalikan sa akin ay huwag akong papayag na makipagbalikan. Itatakwil niya raw ako bilang kaibigan kapag nakipagbalikan pa ako kay Hector. Hindi raw ang kagaya ni Hector ang nararapat sa akin dahil una pa lamang ay niloko na ako nito. Hindi raw ako dapat magsettle sa ganong klase ng relasyon. Kasi kabit ang kinakalabasan ko kung tatanggapin kong muli si Hector sa buhay ko. Masakit man at mahirap ay pinilit kong iwasan si Hector, Papa Dudut, kahit pa araw-araw siyang nagte-text sa akin at nagtatry na tawagan ako. May mga pagkakataon pa nga na gusto ko nang sagutin ang tawag niya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Bukod sa magagalit sa akin si Tony ay alam ko rin na maling kausapin ko pa siya. Hanggang isang gabi nagulat ako nang magising ako dahil may kumakatok sa pinto ng apartment ko. Nang marinig ko ang boses ni Hector na tinatawag ako ay sinabi ko sa kanya na umalis na siya dahil wala na siyang mapapala sa akin. Napansin ko din na lasing si Hector dahil sa boses niya. Pero lumambot ang puso ko nang sabihin ni Hector na meron siyang sugat sa ulo. Nag-alala ako ng sobra kaya binuksan ko na ang pinto at napayak ako nang makita ko na dumudugo nga ang noo niya. Umabot ang dugo sa muka at damit niya, Papa Dudut. Tinulungan kong pumasok sa apartment ko ang lasing na si Hector at pinaupo ko pa siya. Ayon sa kanya ay nakuha niya ang sugat niya sa noo nang umakyat siya sa gate ng apartment ko at napasubsob siya sa lupa. Tumama daw sa matulis na bato ang noo niya. Naisip ko na hindi ko siya pwedeng pabayaan sa lagay na yon. Lasing siya at may sugat pa. Nilinis ko ang sugat niya at nilagyan niyo ng band-aid nang umampat na ang pagdurugo. Pinaliguan ko rin siya kasi ang dumi niya at pinahiram ko muna siya ng malaking t-shirt at shorts ko. Hindi ko siya mapaalis dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. Makukonsensya pa ako kapag napahamak siya sa daan. Aifa, patawarin mo ako kung hindi ako naging tapat sa iyo. Natatakot kasi ako na mawala ka sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal at ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ang sabi ni Hector habang umiiyak. Hector, mali kasi ito eh. Hindi tayo pwede. May asawa ka pa at kapag tinanggap ko ulit siya ay lalabas na kabit mo ako. Maging ako ay umiiyak na rin. Ang pagkakataon lang ang mali sa atin. Pero ang pagmamahalan natin ay hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako, Aifa. At mali ka rin sa sinasabi mo na kabit kita dahil meron akong pagmamahal sa iyo. Kung parausan lang kita, kung parausan lang ang tingin ko sa iyo, ay saka mo sabihin na kabit kita. Paliwanag pa ni Hector. Nang hindi na ako magsalita ay niyakap at hinilikan ako ni Hector. Hindi ko magawang magpumiglas dahil gusto rin yon ng puso ko. Inayaan ko na may mangyari sa amin ni Hector ng gabing yon, Papa Dudut. Kasabay noon ay muling pagtanggap ng puso ko sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay nagising na lamang ako na nasa tabi ko pa rin si Hector. Nang magising siya ay tinanong niya ako kung kami na ba ulit at sinabi kong oo. Doon ko na-realize na maling pinapasok ko si Hector sa apartment ko ng nakaraang gabi. Dapat ay tiniis ko na lamang siya. Dahil kasi sa ginawa kong yun ay tinalo ng puso ko ang aking utak. Mas nanaig na sa akin ang kagustuhan kong makasama si Hector kahit alam kong maling-mali yun. Paano pala si Tony? Sigurado ko na magagalit siya kapag nalaman niya na tayo na ulit.
Ang sabi ni Hector habang nag-aalmusal kami. Hindi ko na muna sasabihin sa kanya. Pero Hector, ano ba talaga ang plano mo para sa atin? Ganito na ba tayo sa panghabang buhay? Magtatago? Tanong ko. Siyempre hindi, gagawin ko ang tama. Ang lahat para sa ating dalawa. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob para hiwalayan ang asawa ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ang gusto ko lang na hingin sa iyo ay ang tiwala at pangunawa mo, Aifa. Madamdaming pahayag pa ni Hector. Sa pagkakataon na yon, ay napaikot ako ng matatamis na salita ni Hector Papadudot. Aminin ko na hindi ako nag-iisip ng tama at pinakinggan ko ang sinasabi ng puso ko kahit alam kong mali yon. Sabihin man ni Hector na hindi niya ako kabit kasi mahal niya ako ay ganon pa rin yun. Masakit man at tanggapin ay kabit talaga ako. Ang sabi ni Hector ay nais niyang bumawi sa akin sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin. Gusto niya ako makasama ng mas madalas kaya nagdala siya ng mga damit niya sa apartment ko. Para kapag mag-overnight siya roon ay meron siyang masusuot na damit. Napansin ko na puro bago ang damit na dinala niya at dahil siguro yon sa ayaw niyang mapansin ng asawa niya na nawawala ang iba niyang mga damit. Hindi ko rin muna sinabi kay Tony na nagkabalikan na kami ni Hector. Ayoko magalit ng kaibigan ko sa akin dahil sa maling desisyon ko na yon. Kinukulit ka pa rin ba hanggang ngayon ni Hector? Tanong ni Tony sa akin nang magkita kami sa labas. Hindi na, matagal na siyang tumigil sa pag-contact sa akin. Wala na siyang mapapala sa akin kasi natauhan na ako pagsisinungaling ko. Very good ka dyan, Aifa. Huwag kang papayag na maging isang kabit. Maawa ka sa mga anak ni Hector. Saka for sure kaya tumigil na yon sa'yo ay nakahanap na siya ng bagong babae na lolokohin. Ang mga ganong klase ng lalaki ay wala ng pag-asa na magbago pa kaya paulit-ulit na gagawin nila ang mga maling ginagawa nila. Ang sabi pa ni Tony. Sobra akong nakonsensya sa ginawa kong pagsisinungaling sa kaibigan ko Papadudot. Hindi ko kasi talaga kayang sabihin sa kanya ang katotohanang pinabalik ko si Hector sa buhay ko dahil magagalit siya sa akin at baka totohanin niya ang sinasabi niyang itatakwil niya ako bilang kaibigan. Alam ko naman Papadudot na ang kapakanan ko ang iniisip ni Tony. Kaya ayaw niya na balikan ko si Hector pero nang time na yon ay wala akong ibang sinusunod kundi ang puso ko at umaasa pa ako na magiging tama rin ang lahat para sa aming dalawa ni Hector. Sa paglipas na mga araw ay naramdaman ko na ang pagiging kabit ko. Kapag nag-text si Hector sa akin na nasa bahay na siya ay alam ko na kaagad ang dapat kong gawin. Hindi na muna ako magte-text at tatawag sa kanya. Kasi baka mahuli kami ng asawa niya. Tuwing weekend lang kami nagkikita dahil yon lang ang araw na pwede si Hector. Saturday to be exact kasi family day nila ang Sunday. Kapag nagkikita naman kami sa labas ay pinipili namin yung malayo sa bahay ni Hector at yung sigurado kami na walang makakakilala sa kanya. Tapos kapag mansa rin namin at nagkataon na meron silang lakad ng misis niya, ay nagtitiis na lamang ako na huwag siyang makasama. Alam ko na hindi ako ang magiging first choice ni Hector pagdating sa mga ganong pagkakataon. May mga pagkakataon din na habang magkasama kami ni Hector ay biglang tatawag ang asawa niya para pauwiin siya. Para hindi magkaroon ng pagdududa ang asawa niya ay umuwi na lamang si Hector. Talagang grabe ang pag-iingat na ginagawa namin ang panahon na yon, Papadudot. Umabot na ng 1 taon ng pagiging kabit ko at nasanay na ako sa ganong klase ng setup. Pero nag-aasam pa rin ako na balang araw ay hihiwalayan na ni Hector ang kanyang asawa. Hindi ko na rin kinulit pa si Hector tungkol sa bagay na yon, Papadudot. Inisip ko na lang na sadyang mahirap para kay Hector ang makipaghiwalay sa asawa niya dahil meron silang mga anak. Nagpapasalamat na lamang ako na kahit papaano ay binibigyan niya ako ng oras at talagang bumabawi siya kapag magkasama kaming dalawa. Isang araw, Papadudot, magkasama kami ni Hector sa apartment ko at nakahiga lamang kami sa kama ko nang biglang tumawag ang asawa niya. Kapag ganoon ay alam ko na ang gagawin ko. Tatahimik lamang ako hanggang matapos ang pag-uusap nila. Bago matapos ang pag-uusap nila ng misis niya ay nag-I love you too si Hector
at nasaktan ako. Pinapauwi ako sa bahay. Pero ang sabi ko ay hindi pa pwede dahil may kausap akong client. Saka gusto pa kitang makasama. Malambing na sabi ni Hector sabay yakap sa akin. Hindi ako nagsalita at nanatili akong tahimik. O bakit wala kang imik? May problema ka ba? Tanong pa ni Hector. Wala. Nag-I love you to ka kasi sa asawa mo. Medyo nasaktan ako. Pag-amin ko. Wala akong choice kundi sabihin yon sa kanya kasi baka magduda siya. Saka alam mo naman na walang feelings yun, hindi ba? Ikaw lang ang mahal ko, Aifa. Turan pa ni Hector. Sana talaga ay maging okay na ang sitwasyon natin. Sana ay magkaroon ka na ng lakas ng loob na sabihin sa asawa mo ang tungkol sa ating dalawa. Ayokong habang buhay tayong nagtatago, Hector. Malungkot kong sabi. Promise, hindi tayo habang buhay na ganito. Darating ang panahon na may pagmamalaki na natin kung ano ang meron tayo. Ang sabi pa ni Hector. Sana nga, Hector. Sana ay tuparin mo ang pangako mo na yan. Ang wika ko. Tutuparin ko, Aifa. Kaunting tiis na lang at darating din tayo sa bagay na yan. Gusto ko lang ay unti-unti ang lahat dahil alam ko na masasaktan ko ang aking asawa. Pero huwag mong kakalimutan na kahit umuwi pa rin ako sa kanya ay ikaw talaga ang totoong nilalaman ng aking puso. Pahayag pa ni Hector. Sa sinabi niyang yon ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Mabulaklak kasi ang dila ni Hector, Papa Dudut. Alam niya ang dapat niyang sabihin sa lahat ng sitwasyon para mawala ang pag-aalala ko at maniwala sa kanya na mahal niya ako. Nagagawa niya akong paikutin at magsettle sa sitwasyon na ganoon kasi magaling siyang magsalita, Papa Dudut. Ngunit kapag mag-isa ko, ay doon ko naiisip ang lahat ng posibleng mangyari, Papa Dudut. Natatakot ako na baka dumating ang oras na malaman ng asawa ni Hector ang tungkol sa akin. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Siguro ay sasaktan niya ako at ipapahiya sa napakaraming tao. Marami na rin kasi akong nakikitang post sa Facebook, yung pinopost ng legal wife, ang kabit ng asawa nila. Nababasa ko ang mga masasakit na salita na comment ng mga tao sa kabit at hindi ko rin naman masisisi ang isang misis kung mag-post sila ng ganon dahil sa galit at nasasaktan sila. Aware din ako na maaaring dumating ang oras na mangyari yon sa akin, Papa Dudut. Pero talagang wala akong ibang nasa utak kundi ang pagmamahal ko kay Hector. At kung paano niya ako itrato kapag magkasama kami. Iniisip ko na lamang na kapag magkasama kami wala akong kahati sa kanya at ako lang ang babae sa buhay niya. Mas pinili kong mabuhay sa ilusyon kesa sa masakit na katotohanan. Alam ko na marami sa mga nakikinig ngayon ang may masasabi ng masasakit na salita sa akin at tanggap ko yon, Papa Dudut. Naintindihan ko. Alam kong mali ang pagiging isang kabit at walang tamang dahilan para ma-justify ko ito. Sadyang ng panahon na yon ay sobrang tanga at bulag lamang ako sa pagmamahal. Naroon pa rin kasi ang takot ko na maiwan ng lalaking mahal ko kaya nagtitiis ako sa isang relasyong mali. Hinayaan ko na lumipas sa mga ilang buwan na isa akong kabit. Masaya naman ako kapag kasama ko po si Hector at nararamdaman ko na ako ang mahal niya. Kapag magkasama kasi kami ay wala kaming ibang iniisip kundi ang isa't isa. Na parang wala kaming kasalanang ginagawa. Totoo nga na nakakabulag ang pag-ibig dahil kahit alam mong mali, ang isang bagay ay iisipin mo na lamang na yon ay tama. Wala ka nang pakialam kahit meron kang ibang taong tinatapakan at nasasaktan. Talagang susundin mo na lamang ang sinasabi ng puso mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po ay matatagpuan sa homepage ng channel na ito. Sa ating pagpapatuloy. Sabi nga, walang baho na hindi sumisingaw. Kahit na anong tago mo rito ay pilit itong aalingasaw at maaamoy ng iba. Kagaya ng isang sekreto na kahit na anong tago mo ay malalaman at malalaman pa rin. Isang umaga na sorpresa ako nang pumunta si Tony sa apartment ko.
Aniya wala siyang pasok sa trabaho at gusto niyang tumambay doon. Papunta sana si Hector sa apartment ko sa araw na yon kaya agad ko siyang tinext. At sinabi ko na huwag na muna siyang tumuloy dahil naroon si Tony. Sasabihin ko na lang sa kanya kapag nakalis na ang kaibigan ko. Ang akala ko ay sandali lang si Tony pero inabot na siya ng lunch sa apartment ko kaya nagluto na ako ng ulam naming dalawa. Hindi na niya naitanong si Hector sa akin kaya naisip ko na inakala niya talaga na tapos na ang lahat sa amin ni Hector. Habang kumakain kami ni Tony ay nag-request siya sa akin na bumili ako ng soft drinks. Pinagbigyan ko si Tony at lumabas muna akong sandali. Pagbalik ko sa apartment ay nagtaka ako kasi wala na sa dining table ang kaibigan ko. Kinabahan ako. Nagpunta ako sa kwarto at doon ko nakita si Tony. Binuksan niya ang cabinet ko at nakita niya roon ang mga damit ni Hector. Akala ko ba tinigilan mo na si Hector, Aifa? Ano to mga damit ng lalaki dito? Disappointment na tanong pa ni Tony. Anong Hector? Hindi kay Hector ang mga yan. May bago kong jowa. Sa jowa ko yan. Sabi ko sabay tawa. Pwede ba Aifa? Huwag ka na magsinungaling sa akin. Tama palang kutob ko kaya palagi kang hindi sumasama sa akin. Ay nagkikita pa rin kayo ng Hector na yon. Hindi ka pa talaga nag-iisip? Galit na turan pa ni Tony. Sa pagkakataon na yon ay alam kong wala na akong pwedeng itago sa kaibigan ko, Papa Dudut. Useless kung magsisinungaling pa ako dahil malakas talaga ang kutob niya. Akala ko kasi ay kaya kong wala si Hector sa buhay ko pero hindi pala, Tony. Nangako siya sa akin. Hihiwalayan na niya ang asawa niya para sa akin. Ang sabi ko kay Tony. At talagang natutuwa ka na hihiwalayan niya ang asawa niya para sa iyo, ha? Wow! Kabit na talaga ang style mo ngayon. Parang hindi na kita kilala, Aifa. Ayusin mo nga yung desisyon mo sa buhay, layuan mo na si Hector bago ka pa magsisi, ang sabi pa ni Tony. Sorry pero hindi ko na siya kayang layuan. Mahal na mahal ko na siya, Tony. Hindi ko siya kayang mawala sa akin kahit pa kabit lang ako. Umiiyak kong sabi sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo, go ka lang. Hindi ako makikialam sa iyo pero natatandaan mo naman siguro ang sinabi ko dati, hindi ba? Kapag pinush mo pa ang relasyon mo kay Hector ay itatakwil kita at seryoso ako sa mga sinabi kong yon. Kaya nga simula ngayon na hindi na tayo magkaibigan, Aifa. Ayoko magkaroon ng kaibigang kabit at kinukonsinti ang paninira ng pamilya ng isang lalaki. Nakakadiri ka eh. Ang galit na sabi ni Tony at umalis na siya sa apartment ko. Nasaktan ako sa pagtatapos ng pagkakaibigan namin na yon ni Tony. Matagal ko siyang nakasama. Marami na kaming pinagdaanan at ang maling desisyon ko lang pala sa pag-ibig ang maghihiwalay sa aming dalawa. Hindi ko na hinabol pa si Tony dahil alam kong sobra siyang galit sa akin. Alam ko rin na gusto niyang mapabuti ang buhay ko kaya ayaw niya kay Hector para sa akin. Pero mahal na mahal ko talaga si Hector, Papa Dudut. Kaya kinailangan kong isakripisyo ang pagkakaibigan namin ni Tony para lang hindi mawala si Hector sa akin. Malungkot kong ikinuwento kay Hector ang nangyari sa amin ni Tony at ang sabi niya ay mas mabuti raw na nalaman na ni Tony para wala na akong kinakatakutan. At least daw ay hindi ko na kailangan pang magsinungaling sa kaibigan ko. At kung inaakala ni Hector na wala na akong kinakatakutan, ay nagkakamali siya. Hindi niya yata alam na natatakot pa rin ako kapag nalaman ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Nagpatuloy pa ng ilang buwan ang relasyon namin ni Hector habang si Tony ay hindi na talaga ako kinakausap pa. Nung una ay sinisikap ko pang ayusin ang sa amin ni Tony pero hindi na niya talaga ako pinapansin hanggang sa blinak na niya yata ang number ko kasi hindi ko na siya matawagan pa. Maging sa mga social media account niya ay blinak na rin niya ako. Kaya tinanggap ko na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang pagkakaibigan naming dalawa at kasalanan ko kung bakit humantong kami sa ganon dahil hindi ko sinunod ang kaibigan ko na ang iniisip ay ang aking ikabubuti. Malaking kawalan si Tony sa akin, Papa Dudut. Siya kasi ang nag-iisa kong kaibigan. Kaya nawalan ako ng taong matatakbuhan ko. Kapag meron akong problema o kaya ay gusto kong umiyak.
Wala nang kaibigan na handa akong pagsalitaan kahit masasakit kapag nakikita niya na mali na ang ginagawa ko. Ganon pa man ay pinilit ko na lamang na maging masaya na si Hector lang ang taong meron ako. Pero nang time na yon ay unti-unti nang hindi pumapabor ang pagkakataon sa akin. Nasa trabaho ako at nakabreak nang may isang unknown number ang tumawag sa akin. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka si Hector yon at nagpalit lamang siya ng number o kaya ay si Tony na handa nang makipagbati sa akin. Kaya agad ko namang sinagot ang tumatawag. Hello, sino to? Tanong ko sa tumawag. Ikaw ba si Aifa? Tanong ng isang babae na hindi ko kilala ang boses. Yes ma'am, ako nga po. Bakit po? Magalang kong tanong. Layuan mo ang asawa ko, Aifa. Alam kong ikaw ang kabit ni Hector. Sabi ng babae at ramdam ko na galit ang boses niya. Nang malaman ko na asawa pala ni Hector ang tumawag ay agad kong pinutol ang tawag at pinatay ang cellphone ko. Takot na takot ako kasi nalaman na ng asawa ni Hector na ako ang kabit ng asawa niya. Hindi na tuloy ako nakapag-concentrate sa pagtatrabaho. After ko ng trabaho ay hindi rin muna ako umuwi sa bahay dahil magkikita kami ni Hector. Inaya niya kasi akong kumain sa labas. Nang magkita kami ay hindi na ako nag-alinlangan na ipaalam sa kanya na tinawagan ako ng asawa niya. Hector, natatakot ako sa pwede niyang gawin. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanyang tungkol sa atin? Nahihiwalayan mo na siya at ako ang pinipili mo. Pigil ang luha na sabi ko kay Hector. Sandali, hindi ako makapag-isip ng maayos. Paano niya nalaman ang lahat? Tanong pa ni Hector. Malay ko, importante ba yun? Hindi ba dapat ay alam mo naman ang gagawin kapag dumating na ang araw na malalaman na niya ang lahat? Turan ko. Sa mga sinabi at naging reaksyon ni Hector ay doon ko na-realize na hindi niya pinaghandaan ang sitwasyon na yon. Parang ang iniisip lamang niya ay hindi kami mahuhuli. Nag-expect din ako na mas lalo niya akong ipaglalaban pero ang sabi niya ay wag muna kaming magkita hanggang hindi humuhupa ang asawa niya. Kakausapin daw niya ito at kukunin ulit ang tiwala nito. Kapag kalmado na raw ang misis niya ay saka kami magkikitang muli. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Hector. Ang buong akala ko ay sasabihin din niya sa asawa niya ang lahat. Yun na sana ang pagkakataon na aamin siya sa asawa niya kung sino ako sa buhay niya pero hindi niya yon ginawa. At talagang kukuhanin niya ulit ang tiwala nito para makapagloko ulit siya. Sa nangyari parang napagtanto ko na baka hindi talaga ako mahal ni Hector. Baka nga parausan lamang niya ako dahil naibibigay ko palagi ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Pagka-uwi ko sa apartment ko ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang iba kung hindi ang asawa ni Hector. Inasahan ko na aawayin niya ako pero mahinahon niya akong kinausap. Huwag ka na magtaka kung paano ko nalaman at kung saan ka nakatira, Aifa. At huwag kang mag-alala kasi wala ako rito para makipagbardagulan sa'yo. Nandito ako para kausapin ka ng babae sa babae. Layuan mo ang asawa ko, Aifa. Ngayon mo lang ako makakausap ng maayos dahil kapag hindi mo ginawa ang gusto ko ay ibang version ko na ang kasunod na makakaharap mo. Sabi ng asawa ni Hector. Naintindihan kita pero ang sabi ni Hector ay hindi ka na niya mahal. Ihiwalayan ka na raw niya para sa akin. Kasi ako ang mahal niya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng kapal ng muka para masabi yon, Papa Dudut. At talagang naniniwala ka sa mga sinabi sa iyo ni Hector. For your information, hindi ikaw ang unang kabit ni Hector, ha? Pangatlo ka na. Kaya mag-isip-isip ka kung dapat mo bang paniwalaan ang sinasabi sa iyo ng asawa ko. Isa pa, kung mahal niya talaga ikaw, dapat dati pa niya akong hiniwalayan. Kaya umaasa ako na titigilan mo ng asawa ko. Bata ka pa, Aifa. Huwag mong hayaan na gawin kang parausan at kabit ng isang lalaki na pamilyado na. Ang sabi ng asawa ni Hector at pagkatapos noon ay umalis na siya. Nang dahil sa pag-uusap namin ng asawa ni Hector ay napagtanto ko kung gaano ako kasamang babae, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yun ay naisip ko na dapat ko nang gawin ang matagal ko nang ginawa. Tinawagan ko si Hector at sinabi sa kanya na tinatapos ko na ang lahat sa amin. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya ako
ang pagiging babaero niya at ayusin niya ang pamilya niya. Nagtaka ko kasi hindi siya nagmakaawa na huwag ko siyang iwanan kagaya noong una. Siguro ay ganon siya kapag nahuhuli na ng asawa. Nasaktan din naman ako sa desisyon kong tapusin na ang sa amin ni Hector, Papa Dudut. Gabi-gabi akong umiiyak at alam ko na kailangan ko ng makakausap. Kaya kahit alam kong galit si Tony sa akin ay naglakas loob ako na puntahan siya sa bahay nila. Hinarap naman niya ako at humingi ako ng tawad sa kanya kasi hindi ko siya pinakinggan dati. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Okay na yon. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay natauhan ka na sa wakas at sana kung sakali nakakausapin ka ulit ng hayop na Hector na yon ay huwag ka nang maging marupok ha. May lalaking nakalaan sa iyo. Isang lalaki na walang sabit at mamahalin ka ng totoo, ang sabi pa ni Tony. Salamat Tony. Pero ang sakit-sakit lang kasi. Akala ko'y ipaglalaban niya ako. Umiiyak kong sabi. Patunay lang yan na hindi ka niya mahal. Saka pasalamat ka at hindi ka sinabunutan ng asawa ni Hector. Kasi kung gagawin niya yon ay deserve mo naman talagang masabunutan. Pabiro pang sabi ni Tony. Simula noon ay hindi na talaga nagparamdam sa akin si Hector. Ako naman ay nami-miss pa rin si Hector pero hanggang doon na lamang yon, Papa Dudut. Ayaw ko nang makita at makausap siya. Tama si Tony, may tamang lalaking nakalaan para sa akin. At naniniwala ako na darating siya kapag handa na muli na magmahal ang aking puso. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para itama ang pagkakamaling nagawa ko sa past ko. At gagawin ko ang lahat para hindi na ako mapuntang muli sa ganong sitwasyon. Ipinapangako ko sa aking sarili na hindi ko nahahayaan ang kahit na sinong lalaki na gamitin ako para sa pansarili nitong interes. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Alam ko na marami ang magagalit sa akin ng mga listeners. Pero gaya ng sinasabi ko kanina ay naiintindihan ko naman sila. Maraming salamat po at sana po ay patuloy ka pang i-bless ng ating Panginoong Diyos, Papa Dudut. Nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel dahil po sa mga horror stories doon. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Yan po ay bilang suporta ko sa iyo. Lubos na nagmamahal, Aifa. Tayo ay tao. Meron tayong emosyon na kung minsan ay nagiging kalaban po natin. Lahat tayo ay hindi perpekto kaya nakagagawa tayo ng pagkakasala lalo na kapag madalas ay puso ang ating pinakikinggan. Ngunit hindi lamang puso ang meron tayo. Meron din tayong utak kaya meron tayong kakayahan na mag-isip kung ang gagawin ba natin ay tama o mali. Hindi masamang umibig pero umibig tayo ng tama. Magmahal tayo ng walang tinatapakang ibang tao at walang pamilyang sinisira. Huwag nating hahayaan na maging instrumento tayo sa panloloko ng isang tao sa iba. Dahil kung maghihintay lamang tayo ay darating pa rin ang tamang tao para sa iyo. Yung hindi mo na kailangang makihati at magkamali pa. At para naman sa mga taong manloloko, tandaan ninyo na lahat ng ginagawa ninyo ay may kapalit. Maaring masaya ka sa ginagawa mong panloloko pero darating ang panahon na sisingiling ka ng pagkakataon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.